Kung ako man si Cecilia, gano'n din iisipin ko sa'yo. Hanggat kinakikita kita ng kahinaan, hindi ako maniniwalang kaya mo ipagtanggol. Hindi naman masisira ang buhay ng bata dahil pinanganak sa kulungan. Anong sabihin mo, hindi na magbabago? Lola Vic, no! All my life, sinunod ko ang gusto nyo. But this time, hindi na. Swerte nga kapag buntis. Kasi, bila na lang nagbago yung kapalaran ko. Yung pagtingin sa akin ni Carlos Miguel, nagbago din. Na-realize niya, ako pala yung mahal niya. Sa dami ng hirap na dinanas niya kay Olga, hindi niyo siya makukumbinsi. Kapag hindi siya sumunod. Ano? Pagbabantaan niyo siya? Kung gawin niya yun, baka pati ako umalis dito. Dala ko ang anak ni Carlos Miguel. Kaya kahit sino babae pa ang iuwi niya dito, may karapatan ako sa kanya at sa pamamahay na to. Matagal ka nang sinusuka ni Carlos Miguel, Olga. Bago mo pagayahin yung mukha ko. Kaya tigilan mo na ang pag-iilusyon mo sa kanya. Sila! Ha? Ano? Ha? Yung dalawang Cecilia po nagrarambulan po sa baba. Ako po. Ang ginagawa mo! Nung nakita niya ako, bigla niya ako sinikmuraan. Gusto niya patayin yung baby natin. Celia, totoo ba ito? Siya po yung unang sumugod at paulit-ulit niya po sinasabing mga agaw po si Ma'am Cecilia. Umalis ka na. That only proves na totoo ang mga kinatatakutan mo. Ibig bang sabihin, payag ka na ituloy natin ang demanda sa mga Villavicer? Tuloy ang demanda. Okay ka lang ba? Bakit? Siguro nga, ang hirap magmahal ng katulad mo, no? Gwapo ka na. Mabait ka pa. Kaya tuloy ang daming umaaway sa akin dahil sa'yo. Kung hindi si Tita Bernadette, si Olga naman. Sorry. Hindi ko naman sinasadya. Ang alin? Ang maging gwapo't mabait? O ang mahalin nila ng sobra? Both. Both siguro. So, ngayon pumayag na si Lola Vic na ituloy yung demanda. Paano na yung baby? Well, kaya na sabi namin ni Lola Vic, pag nanganak na si Olga, kukunin ko pa rin yung baby. Aalagaan namin at mamahalin namin. Ibibigay namin lahat ng kailangan niya. Ayaw mo ba akong isali sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kanya? Pwede naman. Pero, okay lang ba sa'yo? Kung magkakaroon tayo ng sarili nating mga anak, gusto ko para silang mga tunay na magkakapatid. Kaya ikatutuwa ako kung pare-pareho ko silang aalagaan at papalakihin. Napakabuti mo talaga. Hindi ako nagkamali na minahal kita. Ako rin, Carlos Miguel. Hindi ako nagkamaling mahalin ka. Hanggang ngayon, pinaglaban mo pa rin ako kay Lola Vic. Sayang nga lang, kahit gaano ko man pilitin na maawa kay Olga alang-alang sa baby niya, mas nangingibabaw pa rin yung kagustuhan kong pagbayaran niya lahat ng mga pagkakamali niya sa akin. Ate, anong gagawin natin? Ididemanda na ako ni Lola Vic. Bakit kasi bumalik-balik ka pa doon? Ayan, ano na pala mo? Gusto ko lang naman bisitahin si Carlos Miguel eh. Kung di ba naman kasi sinira nung Cecilia yun yung plano ko. O ano ngayon na nangyari dahil dyan sa katangahan mo? Ha? Ano? Wala na tayong lusot. Pareho na tayong mabubulok sa kulungan. Ate, gumawa ka ng paraan. Hindi ako pwede makulong. Ayoko makulong. Please, gumawa ka ng paraan. Yes, yun yung huling instructions ni Lola Vic. Hindi na natin i-aatras ang demanda kay Olga. Tuloy-tuloy na to. Okay, Mr. Altamonte. Hindi ko na muna ipapa-file yung ating prepare na petition for withdrawal. Okay, thanks, attorney.
Congrats, Carlos Miguel. Saan? For standing up to your lola. Ngayon ko lang masasabi na you're beginning to be a man. Dahil kinakaya mo na si Doña Victoria Altamonte. Pare, dati pa ako lalaki. Hindi, pero seryoso. Basta si Cecilia, lahat kakayanin ko. Tama yun. Cheers. Cheesy ba? Hindi naman. Tito Ricardo, huwag ka na umalis. Kailangan ka namin ni Olga. Kailangan namin ng isang ama. Kung hindi man ako kilalaning ama ni Cecilia, tanggap ko na. Ang importante, nagawa ko ang tama. Sinabi ko ang totoo. Handa na rin ako sa magiging kaparasuhan ko sa kasong ito. Hindi mo kami pwedeng iwan. Lalo na ngayon, kailangan ka namin. Hindi tayo dapat maghiwa-hiwalay. Consuelo, kung ayaw niyo akong umalis, sundin niyo ang gusto ko. Haharapin niyo ang kaso, at kung kinakailangan, magpapakulong din kayo. No way. Hindi. Hindi kami pwedeng makulong. Lalo na si Olga. Paano na siya? Paano yung dinadala niya? Kung ganon, ikinalulungkot ko. I have to go. Gusto kong ayusin ang buhay ko. Sana ayusin niyo rin ang buhay niyo. Bye. Tito Ricardo! Tito Ricardo! Bayaan mo siya. Huwag ka mag-alala. Ipapahiya natin silang mag-ama. Babaliktarin natin ang sitwasyon. Si Cecilia mapapahiya sa korte. Oh, ayan na pala si Cecilia eh. Handa ka na ba humarap ka na Olga and Consuelo sa korte? Matagal kong hinintay ang araw na to, Carlos Miguel. Wala akong planong umatras. Oh, paano? Let's go! At sandali, meron pa akong pinapakuha. Cynthia! Po? Nasaan yung pinapakuha ko sa iyong wheelchair? Nasa sasakyan na po, senyora. Kay Horror, Victoria? Bakit kailangan mo pa nun? Eh, ang tagal-tagal mo na nga naglalakad. Yun ang aking secret weapon laban sa mga Villavicer. Tuwing nasa korte ako, magwi-wheelchair ako para maalala ng judge kung paano nila ako binalangya. Kawawang Olga. She has no idea kung anong klaseng dilubyo ang mangyayari sa kanya in the coming days. All rise. Honorable Judge Sinaida C. Pineda, presiding.
People of the Philippines versus Maria Consuelo Villavicer and Olga Villavicer. Criminal case number 876137. Proceed. I treated Olga like my own grandchild. Kaya hindi ko akalain na magagawa niya ang lahat ng ito. Nang mahalata niyang malapit ko nang mabisto ang pagpapanggap niya, tinangkanan niya akong patayin. Una, nang ihulog niya ako sa hagdan. Pangalawa, sa ospital. At pangatlo, sa loob mismo ng bahay ko. Talagang sinadya akong magpaputok. Takot na takot kasi ako sa itsura niya habang nag-aagawan kami ng baril. Kitang-kita sa mga mata niya na talagang gusto niya kaming patayin. Mistula siyang nagwawalang demonyo. Keuro. Objection, Your Honor. Sustain. At anong ginawa mo tapos mong marinig ang putok? Lumabas po ako ng kusina. At anong nakita mo? Nakita ko po siya. Nag-alsabalutan po siya papalayo. Lumabas po siya. Your Honor, yun po talaga yung totoo. Nagka-amnesia ako pagkatapos ng aksidenteng pagsabog ng rest house. Kaya nagawa ko yung mga bagay na hindi ko dapat gawin. At ano ang naging reaksyon mo nang makita mo na iba na ang itsura mo? Hindi ko matanggap. Nag-blackout ako. Tapos, yun na, hindi ko na alam. Kung saan-saan ko hinanap ang kapatid ko. Pero hindi ko siya makita. Isang araw, bigla na lang siyang sumulpot sa bahay. Iba na itsura niya. Hindi gusto ni Olga ang bago niya mukha. Kasalanan lahat ni Carlos Miguel. Dahil sa kanya, nagkaroon ng temporary insanity ang kapatid ko. Hindi totoong nagka-amnesia si Olga. May regular contact sila ni Consuelo. Pinagplanuhan nila ang paggamit nila sa Altamonte Group of Companies para isalba ang mga naluluging kumpanya nila. As Mrs. Cecilia Fulgencio Altamonte, yan yung mga kontratang pinirmahan ni Olga for Altamonte Group of Companies. At lahat ng kumpanyang kasali ay pawang pag-aari ng mga Villavicer. Your Honor, I want to submit these documents as evidence. Mark them as Exhibit 127A, 127B, 127C, 127D. Please mark accordingly. At sino nagbigay sa'yo ng 1 milyong pisong ito? Siya ho. Yan si Consuelo. At bakit daw? Eh kasi naman ho, ang usapan lang naman namin talagang aarte lang ako. Pero kasi po nung gabi na nagkakasakitan na, nagkakapatayan na, ayoko naman hong masama sa ganong klaseng mga pangyayari. Kaya umalis na ho ako, dinala ko yung pera. Tapos pagkatapos po nun, binigay ko na agad sa mga pulis. Hindi naman kasi lahat ng tao maiisan mo. Hindi naman kami lahat bobo, no? Tulad po ni Olga, ginawa po niya yung impyerno yung buhay ko. Ilang beses po niya ako pinagtangkaang patayin. Sa loob ng kotse, sa kulungan, sa ilalim ng dagat. Maaari mo bang sabihin sa korte kung sino ang tinutukoy mo? Ayun po siya. Kung hindi pa po ako niligtas ni Gilbert Zalameda, hindi ko pa po malalaman na may connection sila ni Olga. Mula po sa simbahan kung saan siya dinukot,
hanggang sa i-torture si Cecilia at itapon sa dagat, naroon ako. Hinintay ko munang makaalis na Consuelo bago ko iniligtas si Cecilia. Kasi ang dami ko niyang kasamang mga armadong lalaki, which includes Dr. Ricardo Peron. Your Honor, inaamin ko po ang lahat ng accusation sa akin ng biktima. Cecilia, anak, patawarin mo ako. Hindi ko talaga alam. Your Honor, we move that we strike the witness's testimony from the record. Unang-una sila po ay mag-ama. And this man is a criminal in the United States. Your Honor, his criminal record in the United States should have no bearing on this case. As a matter of fact, he is more than willing to turn state witness. Therefore, his statement should be put on record. Overruled. Your Honor, we would like to call our next witness, Ms. Denise Echeverria. Sandali! Hoy! Hoy! Order! Witness yan! Wala namang alam yan eh! Order in the court! Kaya kakapal ng mukha mo! Granda! Attorney! Restrain your client or else I will cite her for contempt. Yes, Your Honor. Ms. Echeverria, please describe your relationship to the accused. Best friend ko po si Consuelo. Actually, I was with her nang dukutin niya si Cecilia. Nung may kausapin din po siya na warden para ipapatay si Cecilia sa loob ng kulungan. Matapos ang maraming pahayag na magkabilang panig, pati na ang ilang mga testigo at mga ebidensyang iniharap nila, napatunayan ng korting ito na ang mga akusadong sina Olga Villavicer at Maria Consuelo Villavicer ay nagkasala ng walang pag-aalinlangan para sa 6 na bilang ng kasong bigong pagpatay. So ordered. Good. That's very, very good. Mukhang masaya ka, ha, anak? Manang, tapos na ang kaso. Nakakulong na ang mga buwisit sa buhay ni Cecilia at Carlos Miguel. Mabuti naman kung ganun. Eh di matatahimik na si Cecilia ngayon. Tama. Kailangan niya yun para makapag-concentrate siya sa plano namin. Sa pagpapabagsak kay Carlos Miguel sa pinagtataguan ng trono. Gilbert, tuloy pa rin ba ang kasal nila? Oo naman. Tuloy na tuloy ang kasal ni Cecilia at ni Carlos Miguel. Hindi ako papayag.
Ano? Masaya ka na? Diyan na kayo. Mar, tumawag ka sa BJMP. Padala ka ng ban dito para may lipat ng dalaw sa koreksyonal. Sige. Tupala niya. Hindi pa tayo tapos. Kung akala ninyo hanggang dito na lang, nagkakamali kayo! Tumigil ka na! Tapos na! Olga! Kapag naman mo! Muna ka muna! Stop! Olga! Olga! Walang hiya ka, Carlos. Kung hindi ka lang din mapupunta sa akin, mas lalo hindi ka pwede mapunta sa babaeng to! Hindi pwedeng magpakasal si Carlos Miguel kay Cecilia. Tita Bernadette. Sa akin lang si Carlos Miguel. Olga, tama na! Tapos na! Sa impyerno na tayo magkita! Mahal ko si Carlos Miguel. Huwag mo sasabihin niya. Hindi mo pwedeng mahalin si Carlos Miguel. Masamang tao siya. Niloko ka niya! Dinala na yung tatay mo sa ospital. Sigurado ka ba ayaw mo sumunod? Ano na naman si Inay tsaka si Esme? Sabi ni Inay, dagpis lang daw yung tama niya. Di ba naman si Tito Ricardo pinatumba mo? Wala na akong pakialam sa kanya. Kung alam ko lang, inubos ko na yung bala ko sa kanilang lahat. Para magka-reunion sila doon kay kamatayan. Ibang klase ang pagka-evil ni Olga. Ginawa po niya lahat ng masamang paraan para manalo. Masyado niyang in-underestimate si Cecilia. Which actually worries me. Kasi given the chance, siguradong gagawin pa niya uli yung mga ginawa niya. Carlos Miguel, tumawag si Atty. Lampas. Ano nangyari? Si Olga, tinangkang ilaglag ang baby ninyo. Ikaw ang sanglibutan.